Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2771 hanggang Kabanata 2800. Kabanata 2771. Nakakabighani na makontrol ang kapangyarihan ng isang halaman na Xenogenic, ngunit ang Space Garden ay hindi pa puno ng mga mataas na antas ng Xenogenic na halaman. Ang mga primitibong deipikado ay tinawag lahat doon. Pagkatapos tumingin kay Hansen, biglang nagpakita ng kakaibang ngiti ang batang nakapula. Nakita ni Hansen na ang mga Xenogenic na halaman sa paligid ay nagsimulang magtipon ng kapangyarihan. Ngunit hindi iyon para kay Hansen, para iyon sa batang nakapula. Mayroong isang puno ng espada na puno ng mga lumang espada. Ito'y naglabas ng nakakatakot na liwanag ng espada, at lumikha ng ulan ng mga espada na bumagsak sa batang nakapula. Maging ang mga parang mangkukulam na baging ay humahampas din sa kanya. Lahat ng uri ng nakakatakot na kapangyarihan ay nagmula sa langit at lupa, walang sinasanto laban sa batang nakapula. Anong nangyayari rito? Bakit inaatake siya ng mga Xenogenic na halaman? Hindi lang si Hansen ang nagtataka, maging si Xi Jinping at ang iba pa. Mahirap intindihin kung bakit biglang inaatake ng mga halaman ang bata. Nakunat ang noo ni Hansen at tumingin sa batang nakapula. Gumanti ito ng tingin at muling ngumiti ng kakaiba. Hindi siya mukhang taong papatamaan ng napakaraming halaman. Nang bumagsak ang matinding kapangyarihan sa kanya, malapit ng tamaan ng mga liwanag ng espada ang kanyang balat. Sa mismong sandaling iyon, sumabog ang katawan ng bata sa pulang liwanag, parang butas na pon ng mga insekto. Kasunod, may kakaibang nangyari. Naramdaman ni Hansen ang isang puwersa na bumagsak sa kanya. Hindi na siya nakapag-react, bigla siyang na-teleport. Lumitaw siya sa lugar kung saan naroon ang batang nakapula. Isang segundo ang nakalipas, at ang bata naman ang napunta sa dati niyang kinalalagyan. Para bang nagpalitan lang sila ng pwesto. Hindi sana problema ang pagpapalit ng pwesto, pero ang lahat ng nakakatakot na kapangyarihan ay nakapalibot kay Hansen. Bumagsak ito sa kanyang katawan bago pa siya nakagamit ng Dungeon Area. Boom! Libo-libong nakakatakot na kapangyarihan ang tumama kay Hansen, nagdulot ng matinding pagsabog. Kalahati ng buong lungsod ng Bulaklak ay gumuho at naging abo. Ang makukulay na pagsabog ay parang pagsikat ng makukulay na araw. Oh, hindi, nagbago ang mukha ng pinuno ng Flower God at ng iba pa. Walang nag-akala na ang batang nakapula ay may ganoong kapangyarihan, kayang ipagpalit ang kanyang sarili sa kalaban anumang oras. Hindi nakatakbo si Hansen. Sa tama ng ganoong kapangyarihan, kahit isang transmutation deified ay posibleng maging inutil. Huwag kayong mag-alala. Hindi basta-basta matatalo yung tao na yun. Hindi man lang nag-aalala si Xi Jinping. Ngumisi ng mayabang ang batang nakapula. Pero nang kumalat na ang alikabok ng pagsabog, natigilan ang kanyang ngiti. Lumabas si Hansen mula sa pagsabog, suot ang kumikinang na baluti na nagliliyab sa apoy ng puting phoenix. Wala man lang galo sa kanyang katawan. Mahina ka, malamig na sabi ni Hansen habang pinipikit ang kanyang mga mata patungo sa bata. Bago pa ito makasagot, biglang nagliwanag ang katawan ni Hansen at lumitaw siya sa harap ng bata. Hinawakan niya ito sa kwelyo at iniangat. Nagsimulang sumigaw at pumiglas ang bata. Sumabog muli ang pulang liwanag at sila'y muling nagkapalit. Ngayon, siya ang nakahawak kay Hansen. Ngumisi ulit ang bata at pinilit niyang ihagis si Hansen sa mga halaman. Pero bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ni Hansen sa kamay at ibinagsak. Pagkatapos, pinalo siya sa puwitan. Hooray! Umiyak ang bata, namumungay ang mata. Muling sumiklab ang pulang liwanag. Ngunit ngayon, pinigil na ito ng Dungeon Area. Natigil ang mga Universal Cogwheels na nagpapagana ng pagpapalit, at nawala ang pulang liwanag. Matapos ang dalawang pagpapalit, naunawaan na ni Hansen ang paraan ng laban ng bata. Masyado itong mahina kumpara sa kanya. Sa ilalim ng kontrol ng Dungeon Area, wala nang silbi ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Pak! 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 Pinagpalo ni Hansen ang puwitan ng bata ng sunod-sunod. Umiiyak ito habang walang magawa. Ang tanging kaya lang ng bata ay kontrolin ang mga halaman at magpalit ng pwesto. Pero kulang siya sa lakas pandigma. Hindi naging malupit si Hansen, baka kasi ang batang ito ang mismong Flower Seed at kailangan niya para makontrol ang Space Garden.
Hindi rin niya alam kung ano ang mangyayari kung papatayin niya ito. Bukod pa rito, interesado si Hansen sa kapangyarihan ng bata. Sa tingin niya, ito ay may kinalaman sa elementong space, kaya niya nagagawa ang pagpapalit. Ngunit nang pigilan niya ang mga cogwheel, nakapagpalit pa rin ang bata. Kaya't hindi lang space element ang kapangyarihan nito. Bagamat nakita ni Hansen ang mga cogwheel na ginagamit ng bata, hindi niya alam kung anong elemento ang sinusunod ng mga ito. Kaya't hindi pa rin niya tukoy ang tunay na likas ng kapangyarihan ng bata. Kung magiging mabait ka at makikinig, palalayain kita. Tumigil si Hansen sa pagpalo at binuhat ang bata. Luhaan itong tumingin sa kanya. Narinig ng bata ang sinabi ni Hansen. Mabigat ang loob niya pero tumango. Para bang natakot. Medyo napansin ni Hansen ang kasamaan sa mata ng bata pero binitawan niya ito. Nang lumaya ang bata, agad kumislap ang pulang liwanag. Sa isang iglap, nagbago ang nasa harap ni Hansen, naging si Xi Jinping ang bata, ngunit hindi siya nasa dati nitong lugar. Inilabas ng bata ang dila niya kay Hansen at nagtangkang tumakas, pero mabilis siyang nahawakan ni Lone Bambo. Muling sumabog ang pulang liwanag at napalitan ni Lone Bambo ang pinuno ng Flower God. Napakatrikong kapangyarihan. Kahit mahina sa labanan, walang gustong umatake sa bata dahil baka ang tatamaan ay kakampi. Sa patuloy na pagpapalit, walang makagawa. Nakatakas na ang bata at lumayo. Nagpakita pa siya ng nakakalokong mukha kay Hansen bago tumakbo papunta sa dagat ng mga baging. Pero pagliko niya, may nakaharang na anino. Bumangga siya dito at napaatras. Doon niya lang nakita na si Hansen pala iyon. Umalis ka pa, malamig na bulong ni Hansen habang nakatitig sa kanya. Kinilabutan ang bata. Kumislap muli ang pulang liwanag, pero biglang nahawakan siya ni Hansen at pinatay ang liwanag. Para lang siyang kargang makulat na tuta. Kabanata 2772. Kung susundin mo ang sinasabi ko, baka hindi ka masyadong magdusa. Kung hindi, magiging kagaya ka nito. Kumaway si Hansen at hinati sa dalawa ang isang xenogeneic na halaman sa tabi nila. Tahimik na natahimik ang batang nakapula. Kagat-labis siyang huminto sa pagsigaw at pagpupumiglas, pero nanlilisik pa rin ang kanyang mga matang namumula dahil sa luha. Tinitigan niya si Hansen na para bang inaapi siya. Paatrasan mo ang mga xenogeneic na halaman, utos ni Hansen sa bata. Hindi gumalaw ang batang nakapula. Itinaas ni Hansen ang kamay na parang papaluan ito at sumigaw ng, "Hoy!" Biglang umatras ang mga xenogeneic na halaman at nagbukas ng daan. Maging ang mga deipikadong xenogeneic na halaman ay sumunod. Naisip ni Hansen, kakaiba ang kapangyarihan niyang kontrolin ang mga halaman. Paano kung kaya rin niyang kontrolin ang mas mataas na uri? Kung ganoon, napakalakas niyan. Tapos, sinabi niya sa pinuno ng Flower God, "Pinuno, maaari mo bang tingnan kung naroon pa ang flower seed?" Agad tumakbo ang pinuno ng Flower God sa tore ng baging na pinagmumula ng flower seed. Sumunod ang lahat. Pagdating nila, magulo ang loob ng tore, at wala na ang flower seed. Habang nakatingin sa batang nakapula, sinabi ng pinuno na wala na. Sigurado ako na siya ang flower seed. Ramdam ko ang presensya nito sa kanyang katawan. Tumango si Hansen at pinag-isipan kung paano niya haharapin ang bata. Ang pinakamahalaga ay kung kaya ba nitong kontrolin ang Space Garden. Bagamat labag sa loob ng bata, hindi siya makawala dahil pinipigil siya ni Hansen. Wala siyang laban at wala ring takas, kaya napilitan siyang sumunod. Ipinahanap ni Hansen sa bata ang lahat ng Flower God na naroon. Dahil sa presensya ng batang nakapula, lahat ng halaman sa Space Garden ay sumusunod dito. Kaya madali nilang natipon ang iba pang Flower God. Ginamit ni Hansen ang apoy ng Phoenix upang linisin ang mga halaman na kumapit sa kanilang mga ulo at ibalik sila sa normal. Nang makita ng mga Flower God ang ginawa ni Hansen at ang pagsunod ng bata sa kanyang mga utos, wala na silang nagawa kundi tanggapin ang bagong pinuno. Kinilala nila sina Hansen at Xi Jinping bilang dapat sundin. Naging isang lahing nasasakupan sila. Pinagsama-sama ni Hansen ang mga deipikadong dayuhan na napadpad doon at iniutos sa batang nakapula na buksan ang pinto ng Space Garden upang mapaalis sila. Paalam. Bago umalis si Lone Bambo, ngumiti siya kay Hansen. Para bang alam niya kung sino talaga si Sanmo, pero piniling huwag isiwalat. Nang umalis na ang lahat, hindi na nag-alala si Hansen na baka kumalat ang balita tungkol sa Space Garden. Kahit malaman pa ng iba, wala silang magagawa. Ang Space Garden ay isang nakakatakot na xenogeneic Ganoderma lucidum. Kahit tunay na Diyos ay hindi kayang talunin ang kapangyarihan nito. Basta't hawak ni Hansen ang batang nakapula, walang makakapasok. Simula ngayon, mayroon na tayong sariling teritoryo.
Ang kailangan na lang ay sindihan ang isang parol, sabi ni Exi Chinking habang nag-iiho at umiinom ng beer kasama si Hansen. Nakaupo sa tabi ni Hansen ang batang nakapula, hawak ang inihaw na karne na masarap na kinakain. Hindi mahirap ang buksan ng pinto at magsindi ng parol, pero dapat nating pag-isipan kung anong parol ang papalitan, sabi ni Hansen. Kailangan pa bang isipin yan? Tanong ni Exi Chinking. May alitan na ang Flower God at ang Tree Men. Gamitin natin ang pangalan ng Flower God para wasakin ang Tree Men. Umiling si Hansen. Kung gagawin natin iyon, parang tinutulungan lang natin ang Flower God na magsindi ng parol. Walang kinalaman iyon sa tao o espiritu. Kailangan tayong magsindi ng sariling parol gamit ang pangalan natin, hindi ng ibang lahi. Talaga bang mahalaga yun? Natatawang tanong ni Exi Chinking. Sa nakikita ko, may problema ang paggamit ng pangalang tao. Maraming nakakatakot na nilalang sa universo ang naghahanap sa mga tao. Kung gagamitin ko ang pangalang iyon, baka magdala lang ng kapahamakan at panganib sa Space Garden. Pagkaraan ng saglit, dagdag pa ni Hansen, hindi naman kailangang madaliin. May plano ako. Dapat muna nating dalhin dito ang mga tao natin. Bantayan ko rin itong bata para hindi makagawa ng kalokohan. Siguro ikaw na ang magdadala sa kanila. Sumang-ayon si Exi Chinking. Madali lang iyon. Pupunta ako sa Sky Palace at kukunin ko sina Bauer at ang iba pa. Yung iba, sasabihan ko na lang. Tumango si Hansen. Miss na niya sina Bauer, Zero, Little Angel, at Hanyan. Noon, wala pa siyang sariling teritoryo. Pero ngayon, meron na siya at balak niya silang dalhin doon. May isa lang siyang inaalala. Napakalakas ng gene power ng Skyvine Radish. Matapos itong ma-absorb ng Space Garden, patuloy itong nag-i-evolve. Maraming xenogeneic na halaman ang naging mas malaki at mabilis lumakas, umabot pa sa antas di Picado. Kung hindi niya makokontrol ang batang nakapula, tiyak na malalagay siya sa panganib. Sa kasamaang palad, hindi talaga nagpapasakop ang bata. Sa ngayon, sumusunod siya kay Hansen, pero dama ni Hansen na kapag nagkaroon ito ng pagkakataon, siguradong magtataksil. Naisip ni Hansen, mukhang kailangan kong hintayin si Bauer. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya sa batang ito. Kung hindi niya kayang supulan, mapipilitin tayong ikulong siya. Dahil nawala na ang mga bulaklak sa ulo ng Flower God, bumaba ng husto ang kanilang antas. Bihira na lang ang king class sa kanila. Mabuti na lang at paggawa lang ng genofluid ang kailangan nila, at hindi iyon masyadong kumakain ng lakas. Ngunit dahil nag-mutate ang Space Garden, maraming xenogeneic na halaman ang lumakas. Ginamit nila ang lumang formula para sa paggawa ng genofluid, ngunit dahil mas mataas na kalidad ang mga sangkap, mas malaki rin ang epekto ng likido sa mga geno-art. Laking gulat nila. Sa talento ng mga Flower God sa paggawa ng ganoong likido, nagagawa nilang ipunan ang genes ng xenogeneic. Ang isang bote ng genofluid ay maaaring maglaman ng ilang hanggang 12 ng genes. Kapag ininom ng tao, mabilis silang tumataas ang gene count nang hindi na kinakailangang kumain ng laman. Talagang mas pinadadali ng teknolohiya ang lahat, ani Hansen. Kung alam ko lang na may ganitong paraan, hindi na sana ako nag-practice ng digesting geno-art. Pero umabot na sa 100 ang deified genes ni Hansen. Hindi na niya kailangan pang uminom ng genofluid. Aling battle body ang dapat kong paunlarin muna? Nasa kanyang silid si Hansen, iniisip kong aling geno-art ang uunahin. Dahil may 100 deified genes na siya, oras na para umunlad ang kanyang battle body. Hindi na siya nagdalawang isip. Pinili niyang i-level up ang The Story of Genes. Pinakamahirap i-evolve ang The Story of Genes, kaya iyon ang pinili niya. At ngayon na may Space Garden na siya, madali na lang ang pagkolekta ng mga deified genes. Hindi na siya gaanong nag-aalala. Kabanata 2773. Naramdaman ni Hansen na pa ng kakaibang kapangyarihan ang kanyang katawan. Para bang tinatanggal niya ang sarili niyang balat. Patuloy na nagre-refresh ang kanyang gene database sa pamamagitan ng pagtatanggal ng lumang mga gene at pagpapalit ng bago na may dalang kakaibang mensahe. Ang kanyang katawan ay nagbago na tila binaligtad ang langit at lupa. May itim na hangin na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nabuo nito ang isang higanting kikon na tuluyang bumalot sa kanya. Masaya si Hansen. Mabuti na lang at nakulong niya ang batang nakapula sa loob ng Destiny's Tower. Hindi ito makagalaw ngayon, kaya't swerte siyang hindi niya ito binigyan ng pagkakataong gumawa ng gulo habang siya ay abala. Akala ni Hansen matatapos na agad ang proseso ng kanyang ebolusyon, pero patuloy pa rin ang pagbabago ng kanyang katawan. Ganito siya sa loob ng 1 buwan, ngunit hindi pa rin siya natatapos mag-evolve.
Dahil sa patuloy na pagbabago ng kanyang katawan, wala siyang pagkakataon na huminto. Kailangan niyang magtiis at maghintay na matapos ito. Mahabang panahon siyang naghintay. Umabot pa siya sa 2 buwan. Pagsapit ng ika-70 araw, naramdaman niyang tila tumigil na ang pagbabago ng kanyang katawan. Huminto na rin ang pag-update ng gene database. Wala nang lumalabas mula sa kanyang katawan. Katsa! Nabasag ang itim na kokon. Lumabas mula rito si Hansen. Patong! Natapakan ni Hansen ang manipis na hangin at agad siyang bumagsak sa lupa. Halos madurog ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang pisngi sa sakit at lumuha ang kanyang mga mata. Nasaan ang kapangyarihan ko? Nagulat si Hansen. Wala na siyang nararamdaman na lakas sa kanyang katawan. Para bang isa na lang siyang karaniwang tao na hindi kailanman nagsanay. Kung mayroon pa siyang kapangyarihan, hindi sana siya bumagsak o nakaramdam ng ganoong sakit. Mabilis na sinuri ni Hansen ang kanyang katawan, at nang makita niya, napatigil siya sa pagkakagulat. Maliit ang kanyang mga balikat at binti. Maputi at cute ang itsura. Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Mukha siyang bata na mga 6 na taong gulang. Kawangis niya ang batang nakapula. Siya mismo ay nasa loob ng katawan nito ngayon. Tumakbo si Hansen sa harap ng salamin at tumingin. Kitang-kita niya na mukha na talaga siyang batang 5 hanggang 6 na taong gulang. Ngunit naaalala niya na noong edad na iyon, hindi siya ganito ang itsura. Ang batang nasa salamin ay may maitim na mga mata at buhok. Ang kanyang mukha ay maputlang parang kristal. Napakaganda ng estruktura ng mukha, halos parang pambabae ang dating. Doon naintindihan ni Hansen kung bakit siya nagkakaganito. Dahil nang magsanib siya kay Spell, natural na naging medyo pambabae ang kanyang anyo. Gusto sanang kanselahin ni Hansen ang kanilang pagsasanib pero hindi na gumagana. Wala siyang nararamdamang kapangyarihan sa katawan. Para talaga siyang isang karaniwang bata. Paano ako nauwi sa ganito? May nangyari ba habang nag-level up ako? Sunod-sunod na tanong ang dumagsa sa isip ni Hansen. Agad niyang sinuri ang kanyang status. Buti na lang, kahit nawala ang kanyang lakas, bukas pa rin sa kanya ang Sea of Soul at ang kanyang Beast Souls. Doon niya nakita ang kanyang status. Hansen, Super God Spirit Body. Gene Battle Body, Xenogeneic Transmutation Class. Level, Deified. Evolution Level, 0-100. Lifespan, 2,658. Tama naman lahat. Umangat ako sa Transmutation Class, pero bakit ganito ang katawan ko? At bakit hindi ko magamit ang aking kapangyarihan? Puno ng tanong ang puso ni Hansen, ngunit wala siyang makuhang sagot. Samantala, sa isang eroplano ng dilaw na buhangin, may isang lalaking naglalakad. Hindi nadadampyan ng buhangin mula sa langit ang kanyang kasuotan. May lambak na hindi kalayuan sa desyerto. Nang makita niya ito, pinaikit-bilog niya ang kanyang mga mata at naglakad papunta roon. Pang! Bago siya makarating sa lambak, isang bala ang tumama sa lupa malapit sa kanyang paa. Dumampi ito sa kanyang sapatos at bumaon sa buhangin. Hindi ito lugar para lockeran ng tao, malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa lambak. Ikaw ba si Holy Pirate ng mga pirata? Ako si Baiwan Jia. Nais kong makipagkalakalan kay Ginoong Holy Pirate. Huminto si Baiwan Jia at sinubukang makipag-usap. Ang Extreme King Prince Baiwan Jia. Muling nagmula sa lambak ang boses, halatang nagtataka sa narinig. Oo, ako, iyon, sagot ni Baiwan Jia. Narito ba ang matanda mong si Viking? Kung siya ang narito, maaari ko siyang kausapin. Pero ikaw ay isa lang arroganting bata na walang kakayahang makipag-usap sa akin, malamig ang tinig. Nabalitaan kong mahilig si Ginoong Holy Pirate sa pag-aaral ng mga guhit. Mayroon akong Sky Silk picture na pagmamayari ng aming lahi. Nais kong malaman kung interesado ka rito. Binunot ni Baiwan Jia ang isang scroll na naglalaman ng guhit. Iyan ba ang Sky Silk picture na kay Shadow King? Habang nagsasalita, lumitaw ang anino ng isang matandang lalaki sa harap ni Baiwan Jia. Tinitigan nito ang painting sa kanyang kamay. Oo, pag-aari iyon ng aming ninuno na si Shadow King, sagot ni Baiwan Jia na nakangiti. Ito ang Sky Silk picture ni Shadow King mismo. Siya ang gumuhit nito. Nais kong malaman kung interesado kang makuha ito, Ginoong Holy Pirate. Ano ang gusto mo kapalit? Tanong ng matanda habang nakatitig kay Baiwan Jia. Nais kong nakawin ni Ginoong Holy Pirate ang isang bagay para sa akin, sagot ni Baiwan Jia ng seryoso. Kahit magtagumpay o mabaigo ka, ibibigay ko pa rin ang Sky Silk picture na ito. May lugar bang hindi naaabot ng Extreme King? Huwag mong sabihin gusto mong pumunta ako sa Outer Sky para magnakaw, singkit ang matang tugon ng matanda. Umiling si Baiwan Jia.
Ang nais kong nakawin mo ay mula sa Space Garden. Space Garden. Totoo ngang nakakainis na lugar iyon. Maliban sa akin, si Holy Pirate, wala nang makakapasok doon. Tumango ang matanda at nagtanong, ano ang gusto mong nakawin para sa iyo? Alam mo namang may 3 batas kami. Siyempre, alam ko ang pirate code ni Ginoong Holy Pirate, tugon ni Baiwanjia na may ngiti. Ang nais kong nakawin mo ay isang batang lalaki na mga 5 hanggang 6 na taong gulang. Bata lang siya, pero isa siyang xenogeneic. Ang pagnanakaw ng isang xenogeneic ay hindi naman lalabag sa 3 banal na batas mo. Makalipas ang 1 oras, umalis si Baiwanjia mula sa lambak na nakangiti. Wala na sa kanya ang Sky Silk picture. Pumayag si Holy Pirate. Tiyak na magtatagumpay ito. Kapag nakuha ko ang batang iyon, mapapasa akin na ang Space Garden. Lalong lumalim ang kanyang ngiti. Bagamat hindi nakita ni Baiwanjia si Hansen nang angkinan nito ang batang nakapula, nakita niyang dinala ito ni Hansen upang iligtas ang mga Flower God. Haka-haka niya, may espesyal na kakayahan ang batang iyon. Ngunit nasa kamay na ni Hansen ang Space Garden. Masyadong mahirap para sa iba na makapasok, at gusto ni Baiwanjia na mapasa kanya lamang ito. Hindi niya ito ibinahagi sa mga nakakataas ng Extreme King, kaya naisipan niyang lumapit sa Holy Pirate. Sa loob ng maraming taon, ang mga pirata ay naglakbay sa universo. Isa lamang ang may karapatang tawaging Holy Pirate. Ang dahilan ng kanyang kasikatan ay dahil siya lamang ang nakapasok sa Outer Sky at nakapagnakaw ng isang bagay at nakalabas ng buhay. Itinuturing siyang pinakamahusay na pirata, at nakilala bilang kayang nakawin ang lahat ng bagay. Kabanata 2774. Ha! Ha! Little Hansen Hansen, mas maganda na ang itsura mo kaysa dati, sabi ni Exi Chinking habang tinatapik ang ulo ni Hansen. Pumunta ka na sa impyerno. Puntahan mo ang pinuno ng Flower God at tingnan mo kung natapos na nila ang Geno Fluid na ginawa ng Queen Flower. Kailangan ko iyon ngayon. Tinulak ni Hansen ang kamay ni Exi Chinking palayo. Labis siyang nainis sa sinapit ng kanyang katawan. Masayang masaya si Exi Chinking. Tinapik niya ulit ang ulo ni Hansen at sinabi, maghintay ka lang dito Little Hansen Hansen. Si Kuya Exi Ching ang bahala sa iyo. Huwag mo nang ipagsabi ang problema ng katawan ko, sabi ni Hansen. Ayaw niyang mas lumala pa ang gulo. Sumang-ayon si Exi Chinking at pumunta sa pinuno ng Flower God. Dinala niya ang Geno Fluid na ginawa ng Queen Flower. Isang bote lang iyon na kasing laki ng palad at may laman na kulay ubing likido. Binuksan ni Hansen ang bote at uminom ng kaunti. Agad niyang narinig ang anunsyo. Deified Gene dagdag 1, Deified Gene dagdag 1. Nakakuha siya ng 2 Deified Genes mula sa ininom niya. Marami pa ring natira sa bote. Iyan ang tamang paraan para madagdagan ang Deified Genes. Dati, kumakain ako ng napakaraming karne na sumisira sa sikmura ko para lang madagdagan ng kaunti ang aking gene points. Napabuntong hininga si Hansen. Kung kaya kong dagdagan ang Deified Genes gamit ito, ibig sabihin ay ayos ang katawan ko. Normal lang ang pag-level up ko. Pero bakit ganito ang itsura ko? At bakit hindi ko magamit ang kapangyarihan ko? Naisip niya. Medyo nalungkot si Hansen. Ininom niya lahat ng laman ng bote. Tumaas ng 7 ang bilang ng kanyang Deified Genes, pero hindi pa rin bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Wala pa rin siyang maramdaman na kapangyarihan. Kung hindi pa rin ako makabawi, kailangan kong makalikom ng 100 Deified Genes at tingnan kung makakapag-level up ako sa Larvae class. Baka sakaling doon ako makarecover. Pinilit ni Hansen na palakasin ang loob niya. Ngayon, hinarap niya ang isang malaking problema. Dati, kaya niyang kontrolin ang batang nakapula. Nadadali niya ito para patayin ang mga plant xenogeneics ng walang kahirap-hirap. Pero ngayon, hindi na niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi na rin siya naglakas loob na lapitan muli ang batang nakapula. Napakahirap para sa kanya na patayin ang mga deified plant xenogeneics. Walang deified elites ang mga Flower God, at si Exi Chinking ay King class lamang. Wala ni isa sa kanila ang may kakayahang pumatay ng deified xenogeneic. Kailangan kong hintayin sina Bauer at ang maliit na pulang ibon para manghuli ng deified xenogeneics. Pinilit ni Hansen na tiisin ang hirap ng sitwasyon. Pagkaalis ni Exi Chinking mula sa Space Garden para sunduin si Bauer, nagsanay si Hansen ng kanyang mga Geno art, umaasang baka may paraan para bumalik siya sa dati. Dahil hindi naman nasugatan ang kanyang katawan, kahit gamitin niya ang kanyang Super God Spirit Body, mukha pa rin siyang bata. Hindi siya makabalik sa normal. Isang araw, nasa hardin si Hansen at nagsasanay ng kanyang Geno arts. Ngunit walang progreso.
Habang malungkot siya, biglang may nagtulak ng gate at pumasok sa kanyang hardin. Bumalik agad si Exi Ching King. Nagulat si Hansen. Maliban kay Exi Ching King, walang flower god na basta-basta pumapasok sa kanyang pribadong hardin. Ngunit batid ni Hansen na hindi pa dapat bumalik si Exi Ching King. Nang masuri niya, hindi ito si Exi Ching King kundi isang matandang nakaitim. Maputi na ang buhok at balbas nito. Sa totoo lang, nakakadiri ang kanyang anyo. Nanlamig ang puso ni Hansen. Hindi niya natatandaan na nakakita na siya ng ganoong tao sa Space Garden. Kung hindi siya mula sa Flower God, paano siya nakapasok? Binuksan ng matanda ang gate at nakita si Hansen. Tiningnan siya nito na parang bangkay ang mga mata. Binulong nito, isang xenogeneic na 6 na taong gulang pero hindi siya nakapula. Hindi rin siya kalbo. Siya ba ang hinahanap ko? Narinig iyon ni Hansen at nagulat. Ang inilalarawan ng matanda ay malinaw na tungkol sa batang nakapula. Dumating ang matandang ito para sa batang nakapula pero paano siya nakapasok dito sa Space Garden? Nagmadali si Hansen sa pag-iisip. Ngunit sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan, ni hindi rin siya makipagnegosasyon. Hindi pinansin ng matanda si Hansen. May dalawang godlight ang kanyang mga mata habang iniskan ang paligid. Ang buong Flower City ay may iisang xenogeneic na ganito ang anyo. Pwedeng magiba ang kasuotan, pwedeng humaba ang buhok. Malamang, siya nga ang hinahanap ko. Nagkaroon ng itim na linya sa noo ni Hansen. Nagkakamali ang matanda at iniisip na siya ang batang nakapula. Gusto sanang ipaliwanag ni Hansen na hindi siya iyon pero kumaway ang matanda at naglabas ng kakaibang kapangyarihan. Bigla siyang nilamon ng manggas nito. Napakalakas na kasanayan. Nakita ni Hansen na ang loob ng manggas ay puro kadiliman. Para itong hiwalay na mundo. Napakasama ng swerte ko. Bakit kailangan ngayon pa dumating ang ganitong matandang halimaw? Labis na nabalisa si Hansen. Nakulong siya sa madilim na lugar at walang magawa para makatakas. Pagkatapos siyang dukutin ng matandang iyon, umalis sila sa Space Garden. Maraming plant xenogeneics doon pero hindi iyon pinansin ng Holy Pirate. Hineblat lang niya si Hansen at dali-daling tumakas. Hindi napigilan ng makapangyarihang Space Garden ang kanyang pag-alis. Naglakbay silang dalawa sa kalawakan. Makalipas ang ilang araw, nakabalik ang matandang iyon sa kanyang tirahan. Tama, gusto ni Bai Wanjia na buhay siya. Hindi ko siya pwedeng patayin. Ilang araw ding inisip ng matandang iyon si Hansen na nakakulong sa kanyang manggas. Ayaw niya itong mamatay kaya't pinakawalan niya si Hansen. Ang matandang iyon ay walang iba kundi ang Holy Pirate na inupahan ni Bai Wanjia. Dapat ay ang batang nakapula ang kanyang kukunin pero si Hansen ang kanyang nadakip sa pagkakamali. Matagal nang nakulong si Hansen sa manggas. Puro kadiliman at wala siyang kaalaman kung saan siya naruroon o anong oras na hanggang sa pakawalan siya. Nahulog siya sa lupa ng patalikod. Ang una niyang nakita ay ang matandang iyon. Agad niyang sinuri ang paligid. Nasa isang lambak siya na may kakaibang mga bulaklak at damo. May malinaw na batis at maraming hayop na gumagala. Kumain ka nito. Pumitas ang matanda ng 2 prutas mula sa puno at inihagis kay Hansen. Tinanggap niya iyon at tumitig sa matanda ng may halong kaba at pagtataka. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpaliwanag. Kung sasabihin niyang hindi siya ang batang nakapula at isipin ng matanda na wala siyang silbi, baka patayin siya. Masama ang kahihinatnan. Hindi nagpaliwanag si Hansen. Sa halip, nagtanong siya, bakit mo ako dinala rito? Dinala kita rito para sa kayamanan, masayang sagot ng Holy Pirate. Inilabas niya ang Sky Silk picture. Tinitigan niya ito na parang lasing sa ganda. Anong kayamanan ang gusto mo? Tanong ni Hansen. Ito ang kayamanan, sagot ng Holy Pirate habang nakatitig sa larawan. Tiningnan ni Hansen at napansin niyang isang painting iyon. Mayroong diwata roon na nakalutang ang mga damit habang lumilipad papuntang langit. Kabanata 2775. Wala kang alam. Ito ang Sky Silk picture na iginuhit ng Shadow King ng Extreme King. Ang larawan na ito ay tungkol sa pinakamamahal ng Shadow King, pero nakakalungkot dahil hindi niya ito nakuha. Nakita ni Shadow King ang minamahal niyang lumipad papuntang langit at binuksan ang pinto. Pumasok siya sa Geno Hall na nangangahulugang alam niyang hindi na niya ito muling makikita. Sa sobrang lungkot niya, nagpasya siyang iguhit ang Sky Silk picture na ito. Matapos mag-post, sinabi ni Holy Pirate, ipinapakita ng larawang ito kung gaano niya kamahal at gaano niya ito nami-miss. Hindi ito parang ordinaryong larawan. Hindi ka makakakita ng ibang larawan na kayang magpahiwatig ng ganitong emosyon, napakagandang larawan.
Hindi tinitingnan ni Holy Pirate si Hansen habang nagsasalita. Patuloy niyang pinagmamasdan ang silk picture at hinahangaan ito. Ginamit ba ng mga tao ng Extreme King ang larawang ito para ipagpalit ang buhay ko? Tanong ni Hansen. Umupo ka lang dyan at pababayaan kita. Pero kung hindi ka magiging tapat, ikukulong kita. Hindi rin tiningnan ni Holy Pirate si Hansen. Tiwala siya sa sarili na hinding-hindi makakatakas si Hansen mula sa kanya. Sino ka ba? Tanong ni Hansen. Hindi mo pa ba narinig ang Holy Pirate ng mga pirata? Mayabang nasabi ni Holy Pirate. Narinig ko na ang tungkol sa mga pirata, pero hindi ko pa narinig ang tungkol sa Holy Pirate. Hindi naman sinasadya ni Hansen na inisin siya. Totoo lang na hindi pa niya narinig ang pangalan nito. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang alam ni Hansen tungkol sa Sansinukob. Para sa isang tulad ni Holy Pirate, kung walang nagsabi sa kanya, hindi niya ito makikilala. Walang problema kahit hindi mo ako kilala. Umupo ka lang at maghintay. Sabi ni Holy Pirate at hindi na pinansin si Hansen. Patuloy niyang tinatitigan ang sky silk picture. Sinubukan pa ring magtanong ni Hansen pero lubusang hindi siya pinapansin ni Holy Pirate. Abala ito sa kanyang paghanga sa silk picture. Lumapit si Hansen at sinilip ito. Napansin niyang sa itaas ng Cloud9, mayroong isang templo na mukhang palasyo. Mukha itong Gino Hall na nakita na niya noon. Gusto sanang tanungin ni Hansen kung sino ang babae sa larawan. Dahil sa kapangyarihan nitong makarating sa Gino Hall, tiyak na isa itong napakalakas na nilalang. Pero lubos na nakatuon si Holy Pirate sa larawan, halos tumutulo na ang laway niya sa paghanga. Kumain si Hansen ng 2 kagat ng prutas. Matamis iyon at may mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang katawan. Akala niya espesyal iyon, pero para sa kasalukuyan niyang katawan, walang epekto ang ganitong klase ng prutas. Ang matandang ito ay tinatawag ang sarili niya bilang Holy Pirate. Malaya siyang nakakapasok sa Space Garden. Baka napakataas ng kanyang antas. Pero dahil hindi ko magamit ang aking kapangyarihan, wala akong paraan para makatakas. Nag-isip si Hansen. Pagkatapos ay sinabi niya, pwede ba akong maglakad-lakad sa lambak? Dahil hindi siya pinansin ng matanda, naglakad na lang si Hansen palabas. Gusto niyang malaman kung nasaan siya. Hindi kalakihan ang lambak. Maliban sa ilang bahay na gawa sa kahoy, puno ito ng kakaibang mga bulaklak at damo. May mga hayop din sa paligid. Isang magandang lugar para sa tahimik na pamumuhay. Maya-maya, narating ni Hansen ang dulo ng lambak. Nakita niya sa labas ay puro dilaw na buhangin, isang malawak na desyerto. Malayo ito sa payapang itsura ng lambak. Hindi naisipan ni Hansen na lumabas kaya bumalik siya at mas pinasok ang loob ng lambak. Pagdating niya sa dulo ng mga bahay na gawa sa kahoy, nakita niya ang isang pader ng bundok na may nakaukit na larawan. Isa itong larawang parang laban sa chess na natigil sa stalemate. Parang Go ito, pero ang chessboard ng Go ay May 19 pinarami ng 19 na parisukat lamang. Mas marami ang parisukat dito. Ayon sa mga piraso ng itim at puti at sa kanilang posisyon, parang Go talaga ito. Naisip ni Hansen. Nang tumagal ang kanyang pagmamasid, napagtanto niya na pareho ang mga patakaran. Ang ipinapakita ng larawan ay isang laban na natigil sa stalemate. Obsessed ba si Holy Pirate sa chess? Kaya ba niya inukit ito dito para araw-araw niyang makita? Pag-aaral ni Hansen. Nakita niya mas lamang ang puting mga piraso na maaaring humantong sa panalo habang mahina at halos matalo na ang itim. Mahilig din si Hansen sa chess, pero wala siya sa mood para maglaro. Nagpatuloy siya sa paglalakad at napansin na marami pang ganitong larawan ng stalemate sa mga pader at bangin. Umabot sa 17 ang kanyang nabilang. Iba-iba ang mga ito, may laban na halos tapos na, mayroon namang bagong simula pa lamang. Baka ito ang pinag-aaralan ni Holy Pirate. Pero mukhang simple lang ang mga ito. Walang halaga para yukit pa sa bato. Naisip ni Hansen. Ibig sabihin ba nito mahina sa chess si Holy Pirate? Kaya ba niya nilagay ang mga simpleng laro dito? Hindi makapaniwala si Hansen. Ang mga deified elites ay dapat sapat ang talino para maging mahusay sa Go. Kahit hindi sila eksperto, tiyak na maiintindihan nila ang ganitong mga laban. Hindi na kailangan pang aralin araw-araw. Pagbalik ni Hansen sa bahay na pinanggalingan niya, nakita niya si Holy Pirate na nakahiga at nagbibilad sa araw, mukhang masaya. Bakit, Holy Pirate? Ikaw ba ang nag-ukit ng mga larawang chess sa bundok? Tanong ni Hansen. Mariing umungol si Holy Pirate at sinabing, kung alam ko ang ibig sabihin ng mga larong iyon, hindi na ako nandito sa lugar na kahit mga ibon ay ayaw damumi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ikaw ang nag-ukit ng mga larong iyon? Nagulat na tanong ni Hansen.
Wala akong oras para gawin iyon, sagot ni Holy Pirate. Isang matandang tao ang gumawa niyan. Sabi niya, kung malulutas ko ang sikreto ng mga laban na iyon, mahahanap ko ang iniwan niyang kayamanan. Ilang dekada ko na itong pinag-aaralan pero wala pa rin akong natutuklasan. Kinabahan si Hansen at nagtanong, kung matutulungan kitang lutisin ang sikreto ng mga larong iyon, papakawalan mo ba ako? Huwag mo nang sayangin ang oras mo. May titulo ako sa San Sinukob bilang Chess King. Ilang dekada ko nang pinag-aaralan ang mga iyon at wala akong nakitang sikreto. Malamang gawa-gawa lang ng matandang iyon. Naputol ang pagsasalita ni Holy Pirate nang mapagtanto niyang nasabi niya ang hindi dapat. Akala ni Hansen ay ordinaryong laro lang ng chess ang mga ito kaya hindi niya gaanong tiningnan. Pero matapos marinig ang sinabi ni Holy Pirate, inisip niyang baka may pagkakataon siya. Bumalik siya para muling suriin ang mga ito. Kahit hindi niya matuklasan agad ang sikreto ng mga laro, ito lamang ang pwede niyang gawin sa ngayon. Kung sakali, baka ito ang maging daan para makipag-negotiate siya. Sinuri ni Hansen ang bawat larawan. Katulad ng una niyang nakita, wala namang espesyal dito. May 17 laro ng stalemate na naiiba-iba ang itsura. Kabanata 2776. Sa talento ni Hansen sa chess, hindi niya matukoy kung ano ang espesyal sa 17 stalemates. Sa pinakakaunti, hindi niya matukoy kung mayroon pang mga lihim na hindi nadidiscover. Ibig bang sabihin wala talaga sa mismong chessboard ang sikreto? Sinubukan ni Hansen suriin ang mga stalemate mula sa ibang pananaw. Ang Heavenly Go at Under the Sky Knife na kasanayan ni Hansen ay may malalim na kaugnayan sa chess. Kaya sinubukan niyang paghiwalayin ang mga itim na pyesa mula sa mga puti at gumalaw na parang isa siyang pyesa ng chess. Bumalik si Hansen sa unang stalemate na nakita niya. Inisip niya ang sarili bilang isang pyesa at nagsimulang maglakad ayon sa galaw ng mga itim na pyesa ng chessboard. Mabilis na natuklasan ni Hansen na hindi iyon gumagana. Ang posisyon ng ilang pyesa ay kabaligtaran sa direksyon na tinatahak niya. Maliban na lang kung mayroon siyang 8 pares ng binti, hindi niya iyon magagawa. Ibig sabihin, ang mga pyesa ng chess na ito ay hindi kumakatawan sa isang lugar na dapat puntahan. Sinubukan ni Hansen sa bawat larawan. Napansin niyang hindi talaga ito gumagana. Kahit daanan niya, wala rin. Hindi direksyon ang ipinapakita ng mga chessboard. Little doll, tigilan mo na ang pagsasayang ng oras. Sinubukan ko na sa iba't ibang paraan. Walang sikreto dyan. Lumapit si Holy Pirate kay Hansen. Inihagis niya rito ang ilang prutas at sinabi, kumain ka pa. Bukas may susando na sa iyo. Huwag kang mag-alala, walang gustong pumatay sa iyo. Sundin mo lang ang kanilang utos. Darating na babukas ang mga tao ng Extreme King. Ibig sabihin wala na akong oras. Tumingin si Hansen sa langit. Malapit nang lumubog ang araw. Mukhang wala na siyang magagawa sa loob ng isang gabi. Pero hindi susuko si Hansen. Umupo siya sa itaas ng pader at kumain ng prutas habang inoobserbahan ang mga pyesa ng chess na nakaukit sa dingding. Naalala niya, ayos naman ang mismong chessboard. Hindi ito direksyon, kaya ano ang sikreto? O baka gaya ng sabi ni Holy Pirate, biro lang lahat ito. Wala talagang sikreto. Wala nang ibang magawa si Hansen kaya patuloy niyang pinagmasdan ang mga chessboard. Habang nakatitig siya, biglang nagliwanag ang kanyang isip. Paano kung laruin ko lahat ng chess game na ito? Ano kaya ang mangyayari? Matapos maisip iyon, agad niyang sinubukan. Pumili siya ng chessboard na malapit ng matapos. Nilero niya ito mag-isa at itinuloy ang laban. Dahil halos tapos na ang laro, malinaw na ang panalo. Ipinagpatuloy lang ito ni Hansen hanggang matapos at hindi niya napansin ang anumang kakaiba. Ginamit ni Hansen ang mga pyesa na nilero niya para muling maglakad pero hindi pa rin gumana. Hindi sumuko si Hansen. Pinagmasdan niya ulit ang chessboard. Napansin niyang kapag tapos na ang laro, iba ito kumpara sa hindi pa tapos. Ano ang pinagkaiba? Tinitigan ni Hansen ang chessboard at nag-isip. Pagkatapos ng ilang sandali, tinapik niya ang kanyang hita at sinabi, baka password ito. Tulad ng ginawa ng Break Skies gamit ang kanilang mga kamao bilang password sa metal box. Kinailangan ng partikular na galaw ng suntok para mabuksan ang kahon. Paano kung chess game naman ang susi? Ano ang mangyayari? Sinuri ni Hansen ang isa sa mga chessboard, ngunit agad niyang napansin ang problema. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang larong Go ay hindi katulad ng Chinese chess. Kung Chinese chess, madaling makita kung anong hakbang ang susunod. Sa Go, napakahirap malaman kung alin ang naunang nilagay at alin ang sumunod. Kaya mahirap matukoy ang tamang pagkakasunod-sunod. Kung ganoon, kailangan kong baliktarin at muling laruin ang buong laban ng chessboard na ito.
Baka may matuklasan ako. Sinimulan ni Hansen na ibalik ang bawat galaw sa chessboard. Hindi yun madaling gawin para kay Hansen, kahit mahusay siya sa Heavenly Go, Damshan Sutra, at Under the Sky Knife. Nang matapos niya ang isang chessboard, hating gabi na. Ilang oras na lang bago sumikat ang araw. Hindi na sayang ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos muling laruin ang laban, natukoy niya ang tamang pagkakasunod-sunod ng bawat pyesa. Dito nakasalalay ang tagumpay ko. Lumapit si Hansen sa stalemate. Gusto niyang pindutin ang mga pyesa sa larawan pero hindi siya sapat na matangkad. Hindi niya maabot. Ang hirap ng katawan ng bata. Napilitan si Hansen. Sa ngayon, wala siyang kapangyarihan. Hindi niya kayang abutin ang nasa taas. Sa lambak, nakahanap siya ng makapal na sanga na ginawang hagdan. Bumalik siya sa chessboard at inakyat ito. Ayon sa kanyang kalkulasyon, inilagay niya ang kamay sa unang pyesa. Katsa! Ang pyesa na iyon, na nakaukit sa bundok, ay lumubog. Labis itong ikinatuwa ni Hansen. Ayon sa plano niya, pinindot niya ang iba pang pyesa ng sunod-sunod. Ha! Anong nangyayari? Lumapit si Holy Pirate sa bundok. Nakita niyang pinipindot ni Hansen ang pyesa, kaya nagulat siya. Sinubukan niya na rin dati iyon, pero hindi niya napindot. Ngayon nakikita niya si Hansen na nagawa iyon, kaya lubos siyang namangha. Hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ni Hansen. Pinindot lahat ni Hansen ang mga itim na pyesa, ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Walang anumang mekanismo ang nagbukas o sikreto na lumabas. Wala ring panganib na lumitaw. Kumabog ang dibdib ni Hansen. Sinimulan niyang pindutin ang mga puting pyesa. Dahil masyadong mabagal si Hansen sa kanyang maliit na katawan at hagdang gawa sa sanga, biglang lumapit si Holy Pirate at buhat siya. Sabihin mo kung aling pyesa ang ipipindot, tutulungan kitang pindutin. Sinabi ni Hansen ang tamang pagkakasunod-sunod at pinindot ni Holy Pirate ang mga iyon. Madali niyang naitulak ang mga pyesa. Maya-maya, lahat ng pyesa sa chessboard ay naitulak na nila. Pagkatapos, wala pa ring nangyari. Kailangan ko bang pindutin ang lahat ng 17 stalemate na larawan? Tanong ni Hansen. Hindi naman mahirap iyan. Lumipad si Holy Pirate papunta sa pangalawang stalemate. Inabot niya ang isang pyesa at sinubukan itong pindutin pero hindi ito gumalaw. Pinindot niya lahat ng pyesa na kaya niyang pindutin, ngunit wala ni isa ang gumalaw. Bakit hindi gumagana? Nilinggan ni Holy Pirate si Hansen. Tinatawag siyang Chess King sa universo, pero hindi naman ganoon kataas ang antas niya sa chess. Tama ang iniisip ni Hansen, mahina talaga sa chess si Holy Pirate kahit iniisip ng lalaki na magaling siya. Kung gusto mong malaman ang tamang paraan para mapindot ang mga ito, mangako ka munang palalayain ako, sabi ni Hansen. Kapag nangako ka, ibibigay ko ang solusyon. Nag-atubili si Holy Pirate. Bagaman sinabi ni Bai Wanjia na mahalaga ang resulta, hawak pa rin niya ang Sky Silk Picture. Pero bilang isang pirata, hindi pwedeng basta nakikinabang ng walang kapalit. Sa sitwasyong iyon, ayaw ibunyag ni Holy Pirate si Hansen. Hindi madaling tuklasin ang sikreto ng mga chessboard. Kapag nawala si Hansen, hindi na niya matutuloy ito. Kabanata 2777. Paano kung sabihin ko sa iyo ang sikreto ng mga chessboard at palayain mo ako, sabi ni Hansen. Magpanggap ka na lang na hindi mo ako nakita kailanman. Umiling si Holy Pirate. Kahit magnanakaw ay may panuntunan. Tinanggap ko ang trabaho at kinuha ang Sky Silk Picture. Hindi ko pwedeng baliwalain ang pangako ko. Nadismaya si Hansen at tumugon, magnanakaw ka lang naman. Huwag kang magkwento sa akin tungkol sa moralidad. May sira ba ang utak mo? Mas pinili ni Holy Pirate na tuparin ang pangako niyang ipapasa si Hansen kaysa matuto ng sikreto ng mga chessboard. Lalong nadismaya si Hansen. Biglang may naisip si Hansen. Kung ganoon ang iniisip mo, hindi mo na kailangang palayain ako. Gagamitin ko ang sikreto ng chessboard bilang kapalit para makipagkasundo sa'yo. Anong klaseng kasunduan ang iniisip mo? Tanong ni Holy Pirate na halatang ayaw isuko ang pagkakataon na matutunan ang sikreto ng chessboard. Tiningnan niya si Hansen na may interes. Kukunin kitang bayaran para dukutin ulit ako, sabi ni Hansen. Para siyang nagre-rap. Naintindihan agad ni Holy Pirate ang ibig sabihin ni Hansen. Ang ibig mong sabihin, gusto mong dukutin kita mula sa Extreme King kapag naipasa ka na sa kanila, tama? Eksakto, tumango si Hansen. Hindi madali iyon, mahina ang tinig na sabi ni Holy Pirate. Madali ka lang nakakapunta sa Space Garden, sabi ni Hansen. Mas mahirap pa ba ang pumasok sa Extreme King? Sa unibersong ito, ako lang ang nakakalakad ng malaya sa Space Garden, tugon ni Holy Pirate.
Mas madali ang pumasok sa Extreme King, pero napakarami nilang mga elite. At higit sa lahat, nandoon ang matandang Meniochis na si Viking. Isa siyang tunay na Diyos class na tao. Kung agawin kita sa harap ng kanilang mga matang mapanuri nang hindi nila nalalaman, sobrang delikado iyon. Kapag nahuli nila ako, habang buhay na akong magtatago. Sus, wala na lang tama sa'yo kahit anong sabihin ko. Ngumiti si Hansen. Hindi ka dapat tawaging Holy Pirate. Mas bagay sa'yo ang Crybaby Pirate. Hindi nagalit si Holy Pirate. Nanahimik muna siya bago nagsabi, sige. Baka delikado, pero sulit para sa sikreto ng chessboard. Sige, sabihin mo, ano ang sikreto ng chessboard? Magpapalitan tayo kapag natupad mo na ang bahagi mo. Kapag nailigtas mo na ako mula sa Extreme King, saka ko ibibigay ang sikreto, sagot ni Hansen. Hindi pa niya planong ibunyag ang lihim sa ngayon. Hindi ko kailanman sisirain ang pangako ko. Alam ng lahat sa universo na tinutupad ko ang aking salita. Hinaplos ni Holy Pirate ang kanyang balbas at tiningnan si Hansen ng masama. Magnanakaw ka na nangunguha ng mga bata, kaya bakit ako maniniwala sa'yo? Balik tanong ni Hansen. Natahimik si Holy Pirate. Isa sa kanyang tatlong alituntunin ay hindi siya nagnanakaw ng bata, pero hindi niya itinuring na bata ang mga Xenogeneic. Normal lang sa universo ang manghuli at kumain ng mga Xenogeneic. Hindi niya akalaing ganito katalino at kakaiba ang personalidad ng isang Xenogeneic. Pareho lang iyon kapag iniligtas kita, malamig na sagot ni Holy Pirate. Sino ang nag-iwan ng mga larawan ng 17 stalemate sa pader? Tanong ni Hansen, sabay turo sa mga nakaukit na chessboard. Isang matandang halimaw, sagot ni Holy Pirate na halatang inis. Hindi na siya sumagot pa. Bumalik siya sa kanyang duyan at natulog. Mag-isa nang pinag-aralan ni Hansen ang mga stalemate. Matapos mag-eksperimento, hindi pa rin niya mabuksan ang password ng mga chessboard. Kaya't minabuti niyang isaulo na lang ang lahat. Kinabukasan, may tumawag sa labas ng lambak kay Holy Pirate. Nang marinig ni Hansen ang boses, agad niyang nakilala na si Bai Wanjia iyon. Siya nga, malamig na ungol ni Hansen. Nakakainis na tao. Huwag mo lang akong ipakita ulit sa kanya. Binuhat ni Holy Pirate si Hansen at biglang nag-teleport palabas ng lambak. Inihagis niya ito kay Bai Wanjia at sinabing, iyan ang hinahanap mo. Tapos na ang transaksyon. Nakita ni Bai Wanjia si Hansen na may pagtataka at nagtanong, bakit siya may itim na buhok at itim na mata. Ang gusto ko ay yung kalbong bata na nakapulang robe. Baka nagpalit lang ng damit at pinalago ang buhok, sagot ni Holy Pirate. Bukod pa riyan, iisa lang ang Xenogeneic sa Space Garden na tumutugma sa hinahanap. Kung makahanap ka pa ng isa na ganito ang hitsura, paputol ko ang ulo ko. Siyempre, naniniwala ako sa'yo, Holy Pirate. Sinuri ni Bai Wanjia si Hansen. Noon, nakita lang ni Bai Wanjia na nagdala si Hansen ng batang nakapulang robe para iligtas ang Flower Gods. Hindi niya nakita ang ibang detalye. Maliban sa buhok at damit, kamukha talaga ni Hansen ang batang nakapulang robe. At dahil Xenogeneic ang katawan, hindi niya matukoy na si Hansen mismo iyon at hindi ang batang hinahanap niya. Tinitigan ni Bai Wanjia si Hansen at nagtanong, ikaw ba ang batang nakapulang robe mula sa Space Garden? Tumingin lang si Hansen ng malamig at hindi nagsalita. Napakunot noo si Bai Wanjia. May gagawin na sana siya, pero malamig na sinabi ni Holy Pirate, pwede na kayong umalis. Salamat, Holy Pirate. Aalis na ako. Ayaw ni Bai Wanjia na makasagutan si Holy Pirate. Kahit may duda siya, umalis pa rin siya kasama si Hansen. Pagkalabas nila ng planeta, bumalik si Bai Wanjia sa kanyang barkong pandigma at ikinulong si Hansen sa isang supergravity cabin. Tinitigan niya si Hansen mula sa monitor, pero hindi pa rin niya matiyak kung siya nga ba ang batang nakapulang robe. Mukhang kailangan kong bumalik sa King's Kingdom at basahin ang alaala niya para makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na niya inusisa si Hansen. Para sa kanya, hindi na kailangan iyon. May mga eksperto sa Extreme King na makakagawa noon. Nag-aalala si Hansen na baka pahirapan siya ni Bai Wanjia. Kung mangyari iyon, siguradong magdurusa siya. Pagkatapos siyang ikulong sa supergravity cabin, hindi na ito muling bumalik. Kailan kaya darating si Holy Pirate para iligtas ako? Hindi lubos na umasa si Hansen kay Holy Pirate. Kung matatakot ito sa Extreme King, wala na siyang aasahan. Kung normal lang ang katawan ko, makakatakas ako sa ganitong simpleng supergravity cabin. Hindi nito ako makukulong. Labis na nadismaya si Hansen. Wala siyang magamit na kapangyarihan. Pero mabuti na lang, magagamit ko pa rin ang mga Beast Soul. Wala na rin namang ibang paraan. Patuloy pa ring iniisip ni Hansen kung paano siya makakatakas.
Bago pa siya makahanap ng paraan, narating na nila ang King's Kingdom. Ito na ang ikalawang beses na napunta si Hansen sa Extreme King, at punong-puno siya ng halo-halong emosyon. Inasahan niyang babalik siya roon, pero bilang isang hari na maghahari sa kanila at itatali sila sa kanyang paanan. Ngunit hindi niya inaasahan na babalik siya bilang isang bilanggo. Pamilyar ang kalangitan, at napabuntong hininga si Hansen. Hindi ako makapaniwala. Napakasama ng kapalaran ko. Ako ang naging pamalit ng batang nakapulang robe, at ngayon bilanggo ako sa impyerno ng Extreme King. At higit pa roon, wala akong kapangyarihan. Kabanata 2778. Sa tatlong pinakamalakas sa buong universo, ang Extreme King ang lahi na may pinakamaraming dayuhan. Nagpalaki rin sila ng maraming dayuhang deified para sa kanilang sarili. Karamihan sa mga dayuhang iyon ay tapat at naglilingkod lamang para sa Extreme King. Bihira silang bumalik sa kani-kanilang lahi. Isa sa mga dayuhang deified na pinalaki ng Extreme King ay si Mr. Yin. Isa siyang Ghost Head Elite na inalagaan ni na Baiwanjia at ng kanyang paksayon. Siya ay naglilingkod kay Baiwanjia. Ang mga Ghost Head ay mahusay sa pagbasa ng utak ng tao. Pagdating sa Transmutation class, si Mr. Yin ay pambihira. Kaya niyang bunutin ang mga alaala ng isang utak mula pa sa kapanganakan ng isang biktima basta't may sapat na oras. Kaya rin niyang baguhin ang mga alaala ng isang tao para makontrol ito. Kaya nilang gawing kaibigan ang kanilang mga kaaway. Hindi mahirap para kay Mr. Yin na gawin iyon. Ang pagbasa ng mabababaw na alaala ay madali para sa kanila. Pero ang pagkuha ng mas malalalim na alaala ay nangangailangan muna ng pagkontrol sa tao. Mas mahirap pa ang pagbabago ng mga alaala. Si Hansen ay nakakulong pa rin sa loob ng supergravity cabin. Nang bumukas ang pinto, nakita niyang pumasok si Baiwanjie kasama ang isang lalaking kamukha ng isang malaking Demon King Piccolo. Sinuri ni Hansen ang berdeng nilalang. Nakita niya ang dalawang antena sa ulo nito. Alam niyang hindi ito dinala ni Baiwanjie kung wala itong mahalagang dahilan. Mr. Yin, salamat sa pagdating, wika ni Baiwanjie. Ngumiti si Mr. Yin. Walang anuman, mahal na prinsipe. Trabaho ko ito. Lumapit si Mr. Yin kay Hansen. Dahil pinipiga siya ng supergravity pressure, hindi makagalaw si Hansen at tanging matitigan lamang ang paglapit ng Ghost Head. Tumitig ang berdeng mga mata ni Mr. Yin kay Hansen, sabay ng isang kakaibang ngiti. Huwag kang matakot, batang musmos. Malapit na itong matapos. Kumislap ang antena sa ulo niya ng berdeng liwanag. Sa isang iglap, sumirit ang liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Hansen at pumasok sa kanyang bungo. Boom! Mabilis na sumalakay ang berdeng liwanag sa utak ni Hansen. Naramdaman niya agad kung ano ang pakay nito, babasahin ang kanyang alaala. Ngumisi si Hansen sa isip niya. Hindi siya natatakot sa pagpapahirap. Ngunit ang pagbasa ng kanyang alaala ay tiyak na kamatayan para sa sinumang susubok. Kahit hindi siya makalaban, hindi hahayaan ng itim na kristal na baluti ang sinuman na magtagumpay. Kahit hindi nito iniisip si Hansen, hindi nito hahayaan na masilip ang sikreto ng baluti. Ngunit matapos pumasok ang liwanag, walang reaksyon mula sa kristal na baluti. Nagulat si Hansen pero nakita niyang biglang nagbago ang mukha ni Mr. Yin. Nanlaki ang mga mata, at ang berdeng balat niya ay namintog at naging itim. Pang! Sumigaw si Mr. Yin at tumilapon sa pader ng cabin, duguan ang bibig. Mr. Yin! Sigaw ni Baiwanjie habang inaakay siya. Pinahid ni Mr. Yin ang dugo at tinignan si Hansen ng may matinding pagkabigla. Kakaiba ang xenogeneic na ito. Para bang bato ang ulo niya. Walang kahit anong alaala ang makalabas. Kahit ang ghost brain ko ay hindi makapasok. Mahal na prinsipe, isa ba siyang deified xenogeneic na mas mataas pa sa larvae class? Hindi ko alam, sagot ni Baiwanjie. May paraan ka ba para basahin ang alaala niya? Ngayon, maaari lamang nating gamitin ang sekreto ng aming lahi, ang Ghost Head Fault, sagot ni Mr. Yin ng may pag-aalinlangan. Kahit larvae class na xenogeneic, kaya nitong basahin. Pero maaaring masira ang utak ng target. Gaano kalaki ang pinsala? Tanong ni Baiwanjie. Kung maingat, kaunting alaala lang ang mawawala. Pero kung pilitin, maaaring masira ng malala at maging simpleng isip na lamang. Nag-isip si Baiwanjie, saka nagtanong, kung maging simpleng isip siya, makokontrol pa rin ba ang katawan niya? Hindi mahirap iyon, sagot ni Mr. Yin. Pwede nating isulat muli ang alaala at gawin siyang sunod sa Nyeren. Pero hindi na siya makakapag-isip ng mag-isa. Ayos lang iyon, walang pakialam na tugon ni Baiwanjie. Dahil may pahintulot na, naglabas muli ng berdeng kidlat ang antena ni Mr. Yin.
Pumasok ito sa katawan niya hanggang siya mismo'y naging tila berdeng anino. Tinitigan niya si Hansen at ipinatong ang kamay sa ulo nito. Nang damakit ang palad, bumalot ang berdeng kuryente sa ulo ni Hansen. Maging ang buhok niya'y tumindig dahil sa kuryente. Habang pinagmamasdan ito, tumango si Bai Wanjia. Hindi malakas sa laban ang Ghost Heads, pero ang Ghost Brain nila ay napakalakas. Hindi nakapagtataka kung bakit ginugol ng ina ang maraming yaman para palakihin sila. Ngunit biglang ngumiti si Hansen sa gitna ng kuryente, at tumingin ng may pang-aalipuste kay Bai Wanjia. Nanlamig ang pakiramdam ni Bai Wanjia. At bago siya nakagalaw, nakita niyang kumislap ang buong katawan ni Hansen sa berde, at biglang naglaho ang anyo ni Mr. Yin. Namuti ang mukha ni Bai Wanjia. Hindi lang siya nabigong basahin ang alaala ni Hansen, nawalan pa siya ng isang mahalagang alaga. Samantala, sa loob ng ulo ni Hansen ay umalangaw-ngaw ang mga anunsyo. Synergeneic Deified Haunted, Yin Head Ghost, Synergeneic Gene Found. Nakakuha ng Weird Head Ghost Beast Soul. Deified Gene na absorb, Deified Gene. Ngumiti si Hansen. Ayos. Libreng Beast Soul at Deified Genes. Salamat sa regalo. Tulad ng inaasahan niya, agad na tumugon ang itim na kristal na baluti sa sandaling may sumubok na pumasok sa kanyang alaala, at tinapos nito si Mr. Yin sa isang iglap. Kabanata 2779. Kahit alam kong siya ang pulang batang may damit, walang saysay kung hindi ko siya makokontrol. Pati si Mr. Yin ay nabigong kontrolin siya. Kaya't kailangan kong tawagin ang Grandmaster. Pero nasa malalayong tigang na sistema siya ngayon, at hindi ko alam kung kailan siya babalik, na pabuntong hininga si Bai Wanjia. Agad niyang naisip ang isa pang tao. Kailangan kong kunin si Mr. White mula sa Winter Garden. Tinawag niya ang isang alila at binigyan ito ng pass. Maging magalang ka kay Mr. White. Huwag mo siyang mamasamain. Tinanggap ng alila ang pass at umalis. Naisip ni Bai Wanjia, si Mr. White ay may malawak na kaalaman. Bago pa siya naging deified, marami na siyang nagawang kamanghamanghang bagay. At nang maging deified siya, lalo lang siyang gumaling. Sa kanyang kakaibang kapangyarihan, baka magkaroon tayo ng pag-asa. Pagbati, mahal na prinsipe, yumuko si Mr. White pagdating sa manor ni Bai Wanjia. Hindi na kailangan ng labis na paggalang, sagot ni Bai Wanjia habang itinataas siya. Kaya kita pinatawag ay dahil may bagay kang dapat malaman. Umaasa akong matutulungan mo ako. Sabihin mo lamang, mahal na prinsipe. Kung kaya kong solusyonan ang bumabagabag sa iyo, ikalulugod kong gawin iyon, magalang na tugon ni Mr. White. Ikinwento ni Bai Wanjia ang nangyari kay Mr. Yin, kung paanong ginamit nito ang Ghost Head Fall kay Hansen at namatay. Ngunit hindi niya ibinahagi ang buong pinagmulan ni Hansen. Matapos makinig, nag-isip sandali si Mr. White bago nagsalita. Kailangan ko munang makita ang Synergeneic. Doon ko lamang masusuri at masasabi ang tamang kasagutan, mahal na prinsipe. Mangyari nawa, dinala ni Bai Wanjia si Mr. White sa supergravity cabin kung saan nakakulong si Hansen. Nang makita ni Hansen na kasama ni Bai Wanjia si Mr. White, bigla siyang natuwa sa loob. Pero hindi niya ipinakita iyon. Tinitigan niya si Bai Wanjia ng may pang-ooyem. Iyan ang Synergeneic, Mr. White, sabi ni Bai Wanjia. Lumapit si Mr. White kay Hansen at sinuri ito. Inabot niya ang ulo ni Hansen at tila may binibilang sa kanyang mga daliri, parang may kinakalkala. Nakangisi ng mapanghamon si Hansen. Tumitibok ng mabilis ang puso niya, pero hindi siya nagbigay ng anumang pahiwatig. Kung sakaling makita iyon ni Bai Wanjia, tiyak na mapapahamak si Mr. White. Sa kapangyarihan ni Mr. White, tiyak na makikilala niya ako, naisip ni Hansen. Ngunit walang ipinakitang pagbabago si Mr. White. Para bang hindi niya siya nakikilala. Sinuri lamang niya ang buong katawan ni Hansen, tapos bumalik kay Bai Wanjia. Walang nakitang palatandaan si Hansen sa mga mata ni Mr. White. Hindi ba niya ako nakilala? May kaunting lungkot na sumagi kay Hansen, pero hindi siya nagpahiwatig. May nalaman ka ba? Tanong ni Bai Wanjia. Tumingin muna si Mr. White kay Hansen bago sumagot. Mas mabuting pag-usapan natin sa labas. Nanlamig ang pakiramdam ni Hansen. Nakilala ba niya ako? Sumang-ayon si Bai Wanjia at lumabas silang dalawa. Sa isang bulwagan sila umupo. Dito tayo mag-usap, sabihin mo na ang lahat. Tahimik muna si Mr. White, tila inihahanda ang mga salitang sasabihin. Paglaon, nagsalita siya, sa aking pagsusuri, hindi dapat ginamit ni Mr. Yin ang Ghost Head Fall sa kanya. Baguhan pa lamang si Mr. Yin sa Transmutation class. Kahit Larvae class o Butterfly class pa siya, tiyak na kamatayan ang haharapin niya kung susubukan niya iyon. Nagulat si Bai Wanjia.
Bakit naman? Kung tama ang hula ko, galing siya sa Space Garden, dahan daw ang sagot ni Mr. White. Tama ba? Namangha si Bai Wanjia. Hindi niya binanggit kay Mr. White ang pinagmulan ni Hansen, pero nahulaan nito. Paano mo nalaman? Magaling ako sa paghula. Hindi mahirap makita ang pinagmulan niya, mahinang sagot ni Mr. White. Ikaw nga ay isang henyo. Pero ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Bai Wanjia. Batay sa aking nakita, ang Space Garden ay isang halaman na xenogenic na nasa antas ng tunay na Diyos. Natatangi ang kapangyarihan nito. Kahit isang True God Class Elite, mahihirapan itong makapasok sa Space Garden, paliwanag ni Mr. White. Mas naniwala si Bai Wanjia dahil iyon ay isang sikreto na iilan lang ang nakakaalam. Kanina, kinuwento ko ang pagkatao ng xenogenic na ito. Kung tama ako, siya ang anak ng Space Garden. Sa pagpapalaki sa kanya, nakakuha siya ng maraming kakaibang kakayahan. Hindi lamang siya ipinanganak na deified, dalawa ang kanyang mga talento. Isa siyang espesyal na bata na kayang sakupin ang universo. Huminto siya sandali bago nagpatuloy, naniniwala ako na may kakaibang nangyari sa Space Garden na ikinamatay ng maraming nilalang noong siya'y isinilang. Sa pagsilang ng batang ito, ang kanyang lakas buhay at mga gene ay higit na nakakatakot kaysa karaniwang born deified. Halos immortal siya. Maaring patayin siya ng iba, pero ang kunin ang kanyang isipan, imposible iyon. Kung ganoon, paano ko siya makokontrol? Litong tanong ni Bai Wanjia. Sa kapangyarihan ko, hindi ko siya matutulungan. Mas mabuting tawagin mo ang Grandmaster. Sa lakas niya, tiyak na masusupol niya ito, sagot ni Mr. White. Nasa malayo ang Grandmaster, baka matagalan siya, sabi ni Bai Wanjia. Mr. White, wala na bang ibang paraan? Mayroon, pero napakahirap, sagot ni Mr. White. Sabihin mo, Mr. White, sabik na sabi ni Bai Wanjia. Kung nais mong makontrol ang batang ito, maaari mong gamitin ang overbearing eye ng Extreme King, dahan-dahang sagot ni Mr. White. Kabanata 2800. Ang overbearing eye ng Extreme King ay isang ipinagbabawal na lugar sa kaharian ng Extreme King. Kahit sa loob mismo ng Extreme King, kakaunti lamang ang may pahintulot na makapasok. Si Bai Wanjia ay isang Crown Prince, at kamakailan lang niya nakuha ang pahintulot para makapasok doon. Siyempre, alam niya kung ano ang overbearing eye ng Extreme King, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit binanggit ni Mr. White ang overbearing eye. Ano ang kinalaman nito sa pagpapaamo ng isang xenogenic? Hindi nagmadali si Mr. White sa pagsagot. Napaka-espesyal ng xenogenic na ito. Isa itong xenogenic na mula sa halaman ngunit binigyan ng kakaibang kapangyarihan. May sarili pa itong katawan. Isa itong born deified na may dalawang extreme bodies. Ang istruktura ng katawan at pag-iisip nito ay lubos na naiiba. Kaya't walang silbi ang mga karaniwang kasanayan sa pagkontrol ng isip tulad ng ginamit ni Mr. Yin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, base sa nakita ko, ang overbearing eye ng Extreme King ay isang tunay na God eye na iniwan ng ikalawang ninuno. Taglay nito ang kapangyarihan ng ganap na kaayusan. Gamitin mo ang kapangyarihang iyon upang paghariin ang dalawang extreme bodies ng xenogenic. Pagkatapos, isang simpleng talento sa pagkontrol ng isip na lamang ang kailangan upang mapasunod siya. Hindi na kailangan ng Ghost Head Fall. Tumingin si Bai Wanjia kay Mr. White at nagtanong, talaga bang gagana iyan? Puro hula lamang, pero sa palagay ko hindi ito lalayo sa katotohanan, mahina niyang tugon. Ngunit may isa kang dapat tandaan, Crown Prince. Pakiusap, sabihin mo. Tiningnan ni Bai Wanjia si Mr. White na tila sinusubukang basahin ang kanyang puso. Tama ang sinabi ni Mr. White. Ang overbearing eye ng Extreme King ay nagmula sa ikalawang ninuno. Isa itong tunay na God ay noong naging tunay na Diyos siya. Ito ang pinakamahalagang gene na taglay ng ikalawang ninuno at hindi masukat ang lakas nito. Hindi nagpa siya ang ikalawang ninuno na pumunta sa Geno Hall. Sa halip, iniwan niya ang kanyang God eye sa Extreme King upang supulan ang kapalaran ng kaharian ng hari. Iyon ang pinakapuso ng depensa ng kaharian ng hari. Katulad ito ng Sky Eye ng Sky Palace. Isa itong gamit na nagtatakda ng kapalaran ng buong lahi. Mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang True God item. Kaya't hindi nila ito maaaring mawala. Kaya nga kahit sino, kasama si Mr. White, ay nagiging alisto kapag binabanggit ang overbearing eye. Ayaw niyang may sino man ang gumamit nito. Kapag ginamit mo ang overbearing eye ng Extreme King upang hatiin ang dalawang extreme bodies niya, huwag kang magmadali, seryosong sabi ni Mr. White. Dapat mag-ingat ka, kung hindi, maaaring magdulot ito ng kapahamakan. Tandaan mo iyan, Crown Prince. Kung gagawin mo ito, huwag kang magmadali. Kung hindi, maaaring may sakunang mangyari.
Ang overbearing eye ng Extreme King ay pinakapuso ng sibilisasyon ng Extreme King, sabi ni Bai Wanjie. Hindi ko maaaring dalhin ang ibang nilalang doon. May iba pa bang paraan? Nag-isip si Mr. White at sinabing, hindi naman ibig sabihin na wala. Narinig ko na ang hari ay may King's Book. Kaya nitong hatiin ang maraming nilalang sa universo. Kung gagamitin mo iyon, maaari mong makontrol ang espiritu. Matagal nang hindi ginagamit ng aking ama ang King's Book, sabi ni Bai Wanjie. Hindi niya iyon gagamitin para lang sa isang maliit na espiritu. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Yumuko si Mr. White at nagpatuloy, maraming makapangyarihan sa kaharian ng hari. Siguro maaari kang magtanong sa kanila kung ano ang pwede mong gawin. Maraming salamat, Mr. White. Pinauwi ni Bai Wanjie si Mr. White. Napakahalaga ng overbearing ay kaya't hindi agad naniwala si Bai Wanjie. Nagtanong pa siya sa iba pang mga deified elites ng Extreme King kung may paraan upang makontrol si Hansen. Ngunit tama ang sinabi ni Mr. White, wala silang magawa kay Hansen. Kahit ang isang butterfly class na bihasa sa pagkontrol ng isip ay hindi kayang kontrolin ang isipan ni Hansen. Tinawag pa ni Bai Wanjie ang kanyang tiyo. Hindi pa rin niya makontrol si Hansen, kaya't sinabi niya ang paraan ni Mr. White. Uncle, sa palagay mo ba, pwede talagang gumana ang pamamaraan ni Mr. White? Parang may saysay naman, pero bago natin subukan, hindi ko masisigurado na talagang kapakipakinabang iyon, mahinang sagot ni Nanwai Kang. Sa tingin mo ba pwede ko na itong subukan, Uncle? Tanong ni Bai Wanjie. Habang mas nagiging makapangyarihan si Hansen, lalong tumitindi ang pagnanais ni Bai Wanjie na makontrol siya. Naalala niya ang berdeng liwanag na umakyat sa langit sa Space Garden. Inakala niyang ang pumatay sa Diyos ay nasa loob pa rin ng Space Garden. Baka naroon pa rin ang personalidad ng Diyos. Lalong nanaisin ni Bai Wanjie na angkinan ang Space Garden. Maaaring gumana iyon, pero napakahalaga ng overbearing eye ng Extreme King, sagot ni Nanwai Kang. Kung sakaling may mangyaring masama, baka mas mabuting huwag mo itong gamitin para lang sa maliit na bagay. Kahit ikaw pa ang magdulot ng problema, hindi iyon sapat para patawarin ka ng hari. Hindi alam ni Nanwai Kang na gusto ni Bai Wanjie ang Space Garden. Bukod sa mga yaman nito, nais din niyang makuha ang personalidad ng Diyos na pinagnanasaan ng lahat. Ang pagkakaroon ng personalidad ng Diyos ay nangangahulugang maaari siyang maging God Spirit. Kahit mga tunay na Diyos ay hindi iyon basta nakakamtan. Hindi papalampasan ni Bai Wanjie ang pagkakataong iyon. Pagkaalis ni Nanwai Kang, ginamit ni Bai Wanjie ang lahat ng paraan at mga kasangkapan sa pagpapahirap kay Hansen. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapasunod si Hansen. Masama ang kalagayan ni Hansen. Maraming sugat sa kanyang katawan at halos hindi na niya makayanan ang sakit. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Alam niyang gusto ni Bai Wanjie ang Space Garden. Hindi siya papatayin bago nito matagpuan iyon. Tinitigan ni Bai Wanjie si Hansen ng may paghamak. Pagkatapos ng katahimikan, pinatay niya ang supergravity suppression. Binuhat niya si Hansen at umalis sa supergravity cabin. Matagal na niyang pinag-iisipan ito, gabit araw. Hindi na niya mapigilan ang tukso ng Space Garden at ng posibilidad na makuha ang personalidad ng Diyos. Nais niyang dalhin si Hansen sa overbearing eye ng Extreme King at gawin ang sinabi ni Mr. White. Masama ang pakiramdam ni Hansen at inisip, saan ba ako dadalhin ni Bai Wanjie? Mukhang hindi talaga ako nakilala ni Mr. White. Kung nakilala niya ako, dapat nagpakita siya ng senyales. Dapat man lang ay nagbigay siya ng pahiwatig. Buhat-buhat ni Bai Wanjie si Hansen. Dumaan sila sa napakaraming pinto. Nabigla si Hansen at inisip, hindi ko akalaing ganito kahigpit ang seguridad sa silid-tulugan ng kanyang ama. Saan ba niya ako dadalhin? Nag-aalala si Hansen. Hindi pa kasi ganap na gumagaling ang kanyang katawan. Nang tumigil si Bai Wanjie sa harap ng isang palasyo, nakita niya ang isang pamilyar na estatwa. Iyon ang estatwa na nakita niya noon sa Extreme King Pavilion, ang pangalawang pinuno ng Extreme King. Ngunit medyo iba ang estatwang ito kumpara sa nakita niya sa pavilion. Ang estatwa ng ikalawang ninuno sa palasyo ay may hawak na timangan. Dahil dito, napakaseryoso nitong tingnan. Para itong Diyos na walang pakialam sa sinuman, kundi sa katarungan lamang.